Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na hindi nga nakapagpigil itong si Manang Aimee at talagang handang ang kalabanin itong si Kuting ng Norte, Lisa Tanas. Kung matatandaan natin, ayon nga sa naging statement ni Manang Aimee na sa pagbibigay ninyo sa akin ng isa pang tsansa para patunayan na talagang isisiwalat ko ang kabulukan ng aking kapatid, ay talagang gagawin ko ito at hindi ko ituturing ito na kapatid dahil nga sa kanyang pagkalat at paglaganap ng mga pulboronic sa bansa natin, lalong-lalo na ang pangulimbat sa kaban ng bayan. Kaya naman maraming netizen ang umaasa pa rin kay Manang Aimee nang sa ganoon ay talagang mapatunayan ang pagkapulboronic at pagkabangag at pagkungulimbat ng kaban ng bayan ni Kuting ng Norte na ito. Ayon nga sa lahat ay talagang pinagbigyan muli nila si Manang Aimee dahil nga kay VP Inday Sara. Ngayon nga ay talagang panahon na rin para gampanan niya ang kanyang tungkulin na isiwalat ang kabulukan ng kanyang mga kapatid. Ito nga ang inaabangan ng lahat at ngayon nga ay talagang kinakabahan itong si Kuting ng Norte, Lisa Tanas at Tambaloslos dahil hindi nila akalain na talagang magsasalita at isisiwalat ni Manang Aimee ang kanilang mga katiwalian. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Kababayan, based dito sa analytics ng NAMFREL, right? Ang voter turnout, okay, is 81.56%. Tandaan ninyo, 81.56%. So, meaning, okay, ang registered voters, okay, na nakatala sa COMELEC ay 68,431,965 registered voters. So kung 81, you do the math, kumuha kayo ng calculator. Kung 81.56% ang voter turnout, meaning ang bumoto, according sa computation na binabasa ko, this is from NAMFREL, 55,810,625. Okay? Out of 68,431,965. Ilan ang overvotes dito? Okay? Ayon din sa tala, ang overvotes ay umabot ng 18,217,636 votes. Okay? Almost 32.48% of all those cast. Hindi pa kasi tapos ang bilangan up to this day ngayon. 'Di ba? I think may may mga binibilang-bilang pa. So dito sa report na ito, kailangan natin talagang tutukan kasi nakita natin yung mga pangdaraya, 'di ba? At mga kababayan, nakita ninyo ang vote buying, nakita ninyo ang kaguluhan in itong mga nakaraang araw. So tignan natin to kasi kapapasok lang to, hindi ko pa siya very reliable information. I think na-post na rin ni attorney nakita ko to tignan natin kaya attorney Raul Lambino ang patungkol dito sa overvotes na ito. So tignan natin kung pinost na to. Alright. Wala. Ewan ko saan ko nakita yun. But anyway, sinend sa atin na mayroon daw 18 million na overvotes. So yan ang titignan natin kasi mga kababayan, 'di ba nagkaroon ng invitation itong bangag na pamumuno at mga bangag diyan sa COMELEC na kung saan nag-invite sila ng European Union doon sa to observe, 'di ba, sa ating election, 'di ba? Ang tawag nila dito? Ang EUEOM, okay? European Union Election Observation Mission, na kung saan inimbita nila, 'di ba, para mag-observe sa nakaraang eleksyon. Ang sabi, magkakaroon ng access itong mga European
personalities na ito para tignan kung yung tama ba yung pagboto, tama labang dayaan, or kung ano-ano pa man, 'di ba? Pero alam nyo, may report actually yung EU, okay? Yung EU EOM, na kung saan mga kababayan na pinakita nila, 'di ba? Na talagang mayroong kahina-hinala. Nakita nila yung vote buying, nakita nila yung mga krimen, mga karahasan, barilan, 'di ba? Alam niyo 'yon. 'Di ba? Nagkagulo, nakita nila 'yon sa iba't ibang bahagi ng bansa. 'Di ba? Ngayon, ano pa ang ginawa nila? So nung araw ng eleksyon, ang ginawa ng COMELEC, hindi sila pinapasok, 'di ba? Sa loob ng mga precinct o mga presinto kasi nga like urgent yun eh. Pinag-usapan namin ni Attorney Glenchong na on that day, nagbago ang COMELEC, yun na ng desisyon na teka muna, wag kayong pumasok kasi ito ay labag daw sa batas. Where in fact, prior sa kanilang invitation, ang pagdating niya ng mga EU observer na yan, mga kababayan, ay sinabi nila na magkakaroon ng laya itong mga EU observers na kung saan titignan nila kung mayroon ng discrepancy dito diyan sa Pilipinas. So ngayon mga kababayan, ilan ba ang naitala na i-record na mga namatay? I think dun sa araw, yung mga nakikita nating balita, maybe less than 50 o 30 plus, maybe 30. 30, ayan. 30 plus yung mga what do you call it? Mga insidente o mga nasawi. According dito sa kanilang report, ayan, tignan natin dito. So more than 30 ang mga nagurgur, 'di ba? Na mga kandidato at election of mga officials. So ang ibig sabihin, mga kababayan, ipinakita ng bangag na administration na ito ang malupit na mga pangyayari o karahasan na naganap sa ating bayan diyan sa Pilipinas. Pilipinas kung mahal, Pilipinas yung mahal na talagang nagkaroon ng gurguran at hindi nga finalo ng COMELEC yung kanilang agreement, yung kanilang mission with EU na tignan, okay? Bawat mag-observe. Kaya nga sinawag sila EU observer para tignan kung meron ba talagang dayaan, kung meron talagang discrepancy ang mga makina. Nasabi nga ni Attorney Glenn na heat stroke yung mga makina, di ba? Well, hindi pala si Attorney Glenn. Ang nagsabi niyan? Si Garcia. So na heat stroke yung mga makina, yung during pag-vote ni Attorney Raul Lambino, di ba? Mali ang lumabas at hindi lang siya at marami pang iba. So ngayon, mga kababayan, hindi nga nagawa yung kasunduan ng EU at ng COMELEC para mag-observe. Kaya ngayon, ano ngayon ang masasabi nitong mga bangag na administrasyon na ito? Sige nga, ang sabi nila, mag-invite tayo ng mga observer kasi ganito para maging honest to goodness o maging transparent itong ating eleksyon. Pero pagdating ngayon ng mga observer, ay hindi naman nila pinayagan. So, ang ibig sabihin, mga kababayan, ay talagang dapat, okay? Dapat na talagang magkaroon ng, I think nanawagan din si Pastor Kibuloy, through Attorney Torion, na magkaroon ng recount. Kasi kung may 18 million na overvotes, okay? Kung merong 18 million na overvotes, according dito sa report na ito, mga kababayan, anong ibig sabihin ito? So, hindi natin alam yung panaginip ko na binawasan ng 5 million votes si Attorney Vic Rodriguez. Saan nilagay? O baka more than that, pati si Attorney Jimmy Bondo. Kasi napaka-imposible pumasok yung dalawang hunghang. Imagine mo, ang OFW votes natin is majority, pasok. Majority dun sa mga lugar. Pasok yung Duterte 10. Tapos pagdating sa Pilipinas, although sa Cebu, mataas din ang turnout, ng result ng ating Duterte 10 sa Davao at sa iba pang mga areas. Pero ito'y malaking, ito dapat wala munang, na ngayon, May na. Pero dapat talaga magkaroon ng mano-manong
bilangan. This time, dapat i-push nyo yan. Yes, Cebu, nanalo ang Duterte 10. Okay? Right? Sa part ng Cebu. So, saan ang galing itong 18 million votes na ito kung ito ay mapatunayan na nagkaroon talaga ng 18 million votes? Di ba? Hindi ko na-check yung, di ba, later na lang, ano? Mga kababayan, so ito ngayon, yes, recount. Kaya, tayo naman, actually, nagawagan si, si Congressman, si Senator-elect Marcoleta na i-proclaim na raw yung 6 na top 6, diba, na Senate, na senatoriables or, Senator-elect. Mga palangga, para sa akin, at for sure para sa inyo na nagagalit, ang dami nagme-message sa akin, Miss Maharlika, bakit binoto ko si Attorney Bondok, si Attorney Vic, ganyan-ganyan, sila Attorney, yung 30 nga, bakit ganito ang result, da. So ngayon, total, nasa batas naman na pwede palang mag-manual recount according to Attorney Torion, di ba? At sinabi ni Attorney Glenchong, bakit hindi bilangin itong boto na ito based dun sa voters receipt. Ito yung pinag-uusapan namin ni Attorney Glenchong. Kaya, di ba, hinahamon na pinuntahan na ni Attorney Glenchong si George Garcia sa harap ng COMELEC, hinamon-hamon na siya. Na George, bumaba ka dyan. Eto, nandaya kayo sa butuhan pa lang, May 6 pa lang, nagkaroon ng testing and sealing. Ang ibinoto ng mga kandidato ay si Mayor for Ching Plaza, then yung kanyang 9 councilors, din ang lumabas yung kandidato ng mga bangag. Di ba? Ang yabang-yabang ng mga bangag na yan eh. Kung nagsisinungaling, di ba? Si Attorney Glenn at si John Lee Tudor, di ba? Kung siya ay nagsinungaling, dapat kinasuhan sila. Ang ginawa nga, di ba? Binigyan ng show cause order. Okay? Binigyan ng show cause order si John Lee, tapos nung pinuntahan ni John Lee, okay, na tinanong niya kung ano yung reklamo sa kanya, wala, pina-recall or pinatigil ng COMELEC, kumbaga, hindi pinatigil, hinold o hindi na tinuloy yung pagkakaso o pagbigay ng show cause order dito kay John Lee, di ba? Okay, kay John Lee, kasi nga, mga kababayan, alam nila na nagsasabi ng totoo itong si John Lee. So ngayon, okay. Yeah. John Lee Boladaco. Okay, John Lee Boladaco. So ito ngayon, mga palangga, ay nako, talagang nakakagigil itong nangyayari. Sabi nito, even sa Attorney Lubinoy, iba daw yung nabas sa resibo niya, sabi niya. Ayun na nga, mga kababayan. Ang dami namang discrepancy. Hindi tayo gumagawa ng kwento dito, may mga testigo. So dapat hindi mo na i-proclaim. Okay? Dapat ang unahin ng COMELEC ay magkaroon ng recount at mismo yung EU. Alright? Yung EU, yung observer na yan, dapat i-push din nila, although yun, mga ibang lahi yan, I don't know kung wala naman din karapat, wala din namang power yung mga yan, kahit i-push nila, dahil hinarangan nga sila, di ba, ng COMELEC para tumingin sa bawat makina. At sinabi nga ng mga observer na talagang dihado yung mga wala sa pwesto dahil yung mga incumbent o yung nakapwesto, yun yung may kakayahang mag-vote buying o ito yung ginagamit ang pera ng bayan, ang pondo ng bayan para pangbili ng boto. 'Di ba? Good thing na lang itong si Cebu Governor-elect na si Pambari Cuatro, kahit walang, according sa kanyang interview, ay talagang ang kanyang, wala siya mga big donors. Kumbaga, ang mga nag-donate lang sa kanya yung mga paraphernalias, election paraphernalias, 'di ba? So ngayon, ito po ay malinaw, nag-jive, nag-match yung observation ng foreign, ng EU, na talagang kahina-hinala kasi last minute, pinigil yung kanilang pagpasok dun sa mga presinto para makita sana kung ano yung nangyayari, kung anong dayaan ang ginagawa nila. Manual recount, sabi ni Amor. Exactly. Ano daw? Yes. Manual recount. So, 18 million po. Hindi biro yun, mga kababayan, ng 18 million na overvotes.
Tignan natin, baka may bago na namang eksena dito. Ngayon, anong gagawin nyo ngayon? Tatangalan tayo. Okay? Ano to? Ha? Okay, iba. Ngayon, ano, tatangan na lang kayo? Hindi na lang kayo may kipaglaban. Hayaan nyo na lang. Ha? Nakitang-kita na yung pandaraya. Diba? Malay mo na kapag nag-manual recount, makita natin na talagang wala pala itong si Kiko at wala rin si Mama Aquino. Imagine mo, nag-iyak-iyak pa nga si Sharon dyan. Dito na lang, ano masabi ni Rolex? Na bakit ayaw niyong iboto si Kiko? Anong ibig sabihin? Mismo sila, nag-gauge nila na walang amor yung taong bayan kay Kiko Matching. Pero bakit naging nasa top, ano ba siya ngayon? Top 3? Top 2? O top 4? Anong drama niya ngayon? Bakit siya, 'di ba? Bakit siya nandiyan? Alam na alam ng kanyang asawa, alam na alam nila na walang amor yung mga tao sa kanila. Nag-iyak-iyak pa nga eh. 'Di ba? Nag-iyak-iyak kasi nga yeah. Nag-iyak-iyak kasi ayaw daw iboto ng taong bayan. Manual recount, so tututuan niyo po yan, yung overvotes na yan. Kakausapin ulit natin si Attorney Glenn Chong dyan at mga expert pagdating yan. 18 million po ang pinag-uusapan natin. Yes, manual recount na, sabi ni Mario Lulab. Yeah, sige, tignan natin. So ngayon, mga kapalangga, ang mga eksena dyan ni, ano sabi niya, tapos ang sasabihin ni George, wala daw dagdag bawas sa sa election ngayong nakaraan. Anong sabi niya dito? Na wala daw manipulation, walang tampering, itong naganap na election. Sabi niya wala daw nangyari kasi nga 'di ba perfect nga according to Comelec. 'Di ba? Itong pagkakaroon ng duplication of vote, 'di ba? Duplication transmission. Remember that? We talk about that ni Attorney Glenn. Yun pa lang yung pag-send ng 5 million votes na nung una naapektuhan although sinabi lang nila naapektuhan si Senator Bongo, well, lahat yun naapektuhan. Diba? Tapos sinasabi ni Comelec at ni George Garcia, wala daw discrepancy. Kaya nga diba sabi ni Attorney Glenn dyan at ang mga commissioners, lahat sila dyan, nakasabwat ni George Garcia ay dapat sila ay managot dahil wala pong transparency na naganap. Ito ay malinaw na mayroon talagang dayaan. Kaya dapat lang na magkaroon ng manual counting. At dapat hindi mo na i-proclaim ang national, lalo na yung national kasi mga kababayan, ay kitang-kita ninyo na meron talagang dayaan at nakakaalarma po yung 18 million, 18 million na overvotes. Ngayon, recently, di ba? Recently, nagsalita na naman ang mga hunghang sa Malacanang. Nakesyo, sabi dyan ni Clarissa Taratara na tinanong siya patungkol dito sa impeachment nga ni Vice President Inday Sara, mga kababayan, ay hindi na raw. Teka, tignan natin Okay. Okay. Bago yun. Ayun na nga. Balikan natin si Attorney Torion. Sabi ni Attorney Torion, no formal petition needed for manual vote counting. Law already mandates. So sabi niya dito, there is no need for their camp to file a formal petition for manual counting of votes because manual counting is expressly mandated by law under Section 31 of Republic Act Number 9369, the Election Automation Law. Okay. In a statement, Torion explains that this law reinstates manual counting within the automated election system, requiring the chairman, poll clerk, and third member to manually read and tally ballots in view of watchers and the public, thus ensuring transparency and verifiability. Okay. Furthermore, Torion argues that even without a formal petition, the Commission on Election has the authority under its
broad motu proprio powers to order a manual recount, especially amid widespread and credible complaints about election irregularities. So meron naman pala tayong batas na hindi mo na kailangan magpetisyon, kundi dapat gawin na lang kung totoo itong kung tapat ito si George Garcia, which is alam naman natin na hindi, di ba? Harap-harapan yan na inakusahan ni Attorney Glenn Chong, mga kababayan, ito ay malinaw na dapat ay buksan na yung mga ballot boxes na yan at ito ay bilangin na ng mano-mano dahil kitang-kita naman ang mga pandaraya sa iba't ibang bahagi ng bansa. So ngayon, ang drama-drama ngayon, in fairness dito sa result na ito, naalarma din, dito pa lang sa result na to na talagang na overpower, kumbaga na sabi nga ng karamihan, sabi nga Attorney Glenn Chong, ito ay nagpapakita ng protest votes sa panggigipit sa mga Duterte. Diba? Tignan mo, landslide. Ang lahat ng Duterte sa Davao. Diba? Si Pangulong Duterte, Mayor Duterte, Baste, Pulong, Omar, diba? So talagang pinakita ng taong bayan, hindi lang sa Davao, di ba? Ang mga OFW, pinakita nila na suportado talaga nila ang Duterte 10. Di ba? Hindi lang sa Davao, hindi lang sa Cebu at sa iba pang bahagi. Kaya mga palangga, mga kababayan, kaya dapat talaga ito ay buksan ang mga makina. Dapat mabilang ito kung saan kumuha ng 18 million votes si George Garcia. Okay? Bakit may 18 million na overvotes? So dahil nga ngayon nakikita ng mga bangag na talagang mahal na mahal ng taong bayan ang mga Duterte through that election, midterm election, na ipakita. So ngayon, nagbago. Kahapon, nagsalita yung kanyang tagapagsalitang taratara na hindi na daw ipupush ni Bangag yung impeachment trial kay Inday Sara. At ang sabi niya dito ay mag-focus na lang daw. Ang sabi niya dito, hindi na raw ito ipupush kasi sabi niya wala pong anumang balita tungkol sa pag-pursue ng Pangulo ni Bangag daw sa impeachment o sa impeachment trial ni VP Sara. So ayan po ay ating tinututulan at pinasisingalingan. Imagine mo, anong tawag dyan? Diba? Ano yan? Natakot, nasindak, o gumagawa lang ng kwento? Hindi tayo pwedeng maniwala sa mga nasa Malacanang. Mga bangag to, mga to eh. Diba? Hindi na raw ipupush, o baka nakikita nila na wala silang tsansa dahil sa mga current, what if kung mag-manual counting pa tayo? At makita natin hindi pala nanalo yan si Matching, hindi rin nanalo yan si Lito Lapid, hindi rin yan nanalo si Bam Aquino. Andun pala si Rodriguez, andyan pala ang nanalo pala si Bondo, ang nanalo pala si Lambino. Di talaga lalong hindi nila itutuloy yung impeachment kasi alam nila, wala silang patutunguhan dito mga palangga. So ngayon, paulit-ulit na sinasabi ni Castro dito na yun, sabi niya wala pong sinasabing anumang kumpiyansa na para mapatalsik o mapatanggal sa pwesto ang vice presidente. Ano tong mga hunghang na ito? Akala ba nila nakakalimutan natin yung mga sinasabi nila? Na si Bangag Jr., di ba siya ang nag-push niyan, si Lisa Tanas ang nag-push niyan para ma-impeach ang Inday Sara dyan sa kanilang mga kasinungalingan na 125 million na confidential fund. Okay? Na ito daw ay nilustay ng opisina, pero ulitin natin yung billion pesos na nilulustay ng Bangag. Yung vice cam na ngayon, tignan mo, yung oral arguments, instead of, di ba, supposedly May 19, ayan, kapopos na ni Attorney Vic Rodriguez. Yung final ni Attorney Vic Rodriguez, nila Congressman Ungab, di ba, nila PRRD, na yung tungkol sa anomalya dyan sa vice cam na yan. Anong sabi ng Korte Suprema? Reset na naman. Walang exact date kung kailan dinggin yan, kung kailan magkakaroon ng oral arguments para talakayin yung issue ng vice cam na yan at yung zero budget sa PhilHealth at yung pera sa PhilHealth. Di ba? So ngayon, mga kababayan, I don't know kung ano ang inyong gagawin. But syempre, hindi tayo titigil sa kakadakdak dito at kasupport dito.
Kasi dapat i-push din natin itong manual recount na ito dahil meron naman palang batas. Kailangan panagot natin ng COMELEC saan nanggaling itong 18 million na overvotes. Saan? Bakit may 18 million na overvotes? Saan kumuha ng boto si Kiko Matching? Saan kumuha si Bam na ngayon ang dinadrama-drama nitong mga kanyang mga supporter na magaling daw si Bam kasi daw siya ang author nitong tertiary bill kung saan tertiary law na naging batas na kung di daw dahil kay Bam, hindi daw nagkaroon ng mga free education, tertiary education or yung mga nasa kolehiyo, ito mga bata, dahil daw kay Bam, kaya nagkaroon ng free tuition fee, chuchuchucho. Pero nakalimutan ng mga hangang na to, actually napanood ko, na I just forgot kung saan ko napanood na na interview ni may interview about I think kay Bam yun or kung sino pa man. Na-interview si Bam Aquino na nagpapasalamat siya kay Pangulong Duterte kasi pinirmahan niyang tertiary bill na yan. Kaya nagkaroon ngayon ng free tuition fee in 2017 ang ating mga kababayan. So yan ngayon yung mga binibida-bida nitong mga pulawan na ito na magaling daw itong si Bam, Paano naging magaling yan? Alam naman natin ang lahat ng bill, ang lahat ng mga bill bago maging batas yan, ay ang Pangulo ang maglalagda dyan. Whether i-veto niya, or ibabalik yan. I-veto at ibabalik yan sa Kongreso at Senado at doon, mga palangga, titenga lang yon pero pwede rin nilang i-override yon ng, like, I think within 30 days, di ba? Magbobotohan sila, like 2/3 of Congress and Senate, pag nagkaroon sila ng vote na gano'n, then boom, pwede maging batas. Pero sa case nitong tertiary na ito, di ba? Ang paliwanag dyan ay pinakiusapan si Senator Bongo, I think SAP 2017, so SAP pa lang siya noon. So SAP pa lang siya noon na kumbinsihin ang Pangulong Duterte na permahan itong tertiary bill na ito, although yung mga economic managers during that time ni Pangulong Duterte ay nagdi-disagree dahil wala daw pondo, pero binaliwanag ni Senator Bongo, now Senator Bongo kay Pangulong Duterte, na itong itong bill na ito, tertiary bill nga ay napakaganda at ito ay makikinabang itong mga estudyante at tukunin ang budget dito sa mga agencies na ganito. So, paano naging kay Bam yan? At saka hindi na naman siya isang nag-author niyan. Hindi lang naman po isa. Di ba? I believe si, who's that? Yung nandyan ngayon kay Bangag. Di ba? Si Recto. Hindi mo pwedeng yan. Hindi mo pwedeng akuin yan dahil group effort yan. At whether dilaw yan, whether pula yan, kung sino man ang nag-author niyan, as long as para sa taong bayan, group effort yan. Kung